Ngayon naman guys, ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nga ba charge itong mga power station na to gamit yung aming solar panel. Para ma-charge natin sila sa solar panel, dapat alam natin kung ilang voltage ba yung kaya nila. For example, itong ating Thunderbox version 2.0, dito natin siya i-charge. Kaya nito ang 12 volts hanggang 24 volts. Ito namang isa natin na Yubaw, ito yung kanyang chargeran din, ganun din. 12 volts to 24 volts din siya. Ito namang isa natin na Bluetti Power Station, ito yung kanyang chargeran, ito 12 volts hanggang 28 volts. So, para ma-charge natin siya, dapat yung gagamitin nating solar panel ay sakto din. So, as of now, ang aking solar panel na ginagamit dito ay itong 100 watts ng Ryzen na solar panel. So, ito. Ito yung nakalagay dito sa solar panel. Yung kanyang wattage is 100 watts. Yung kanyang open circuit voltage ay ito, 22.88 volts. So basically tama naman, pasok naman siya dun sa ating power station kasi sila ay hanggang 12 volts to 24. Itong isang Yubaw, 12 volts to 24 din. Ito naman is hanggang 28 volts. So pasok naman itong ating 100 watts sa solar panel na mayroong 22.88 volts. And then itong ating solar panel, yung kanyang dulo ay hindi naman mahaba. Maigsi lang naman siya, tapos meron siyang MC4. That's why gagamit din tayo ng wire na merong MC4 connector. Ito yung ginagamit ko ngayon. Ayan, tapos yung wire naman pwede ng 18 gauge pa or mas makapal pa. Itong ginagamit ko ngayon ay sa AC, yung sa kuryente namin, sa extension. So ito, ikakabit natin dito sa ating MC4, sa ating solar panel. Tapos isa pa, ayan. Tapos, ito na yung kanyang dulo nitong aking wire. Ito. So, ito naman, ibibilad na natin sa sikat ng araw, itong ating solar panel. So, as of now, dyan ko lang muna siya ilalagay sa harapan kasi hindi rin malakas yung sikat ng araw. Pero yung mga solar panel namin ay nasa bubong talaga. So, simulan na natin dito. So, ito na ngayon yung dulo nitong ating solar panel, yung wire. Gagamit ulit tayo ng isa pang MC4 connector, ito, na mayroon din syempre yung open wire sa dulo. Ayan. Pero kung ayaw nyo naman gumamit ng mga MC4 connector na to, mayroon namang choice which is putulin nyo na lang dito. Pero kung gusto nyo talaga mas malinis at mas madali, edi mag MC4 na lang kayo katulad nito. So after nito, i-measure natin dito kung alin ba dito yung positive at negative. Kasi kung makikita nyo, yung ginamit kong wire ay pareho yung kulay, parehong itim. Kaya mahirapan tayong alamin ang positive at negative. Kaya gagamit tayo ng multimeter. So ito. Ito yung ginagamit kong multimeter ngayon, digital siya. Yan o. So, let's see. As of now, ang gagamitin ko muna positive ito sa multimeter, itong pula. Kakabit ko din eh. Itong itim naman, dapat ito ang negative. So, pag kinabit ko dito, ayan, makita nyo dito, meron siyang 20.57 volts. At wala siyang negative sign dito sa unahan. Ibig sabihin, tama yung lagay ko ng positive at negative. Ang positive ay ito. Pero kung nagkabaligtad naman kayo ng kabit, for example, dito, ito yung ginawa nating positive. Ito naman ang gawin kong negative. Baligtad yung kabit ko. Makikita nyo dito, ay meron siyang negative sign sa unahan. Ayan o, negative 20. That means mali yung kabit ko. Ang positive talaga dapat ay ito. So, ilalagay ko dito. Ayan. Tapos, ang negative naman ay ito. Ayan. So, as we can see, 20.9 volts at wala siyang negative sign sa unahan. So, ang positive ko ay ito. So, tatandaan natin yan. Dapat hindi tayo magkabaligtad. So, after naman ito, gagamit tayo nitong DC to DC male jack na 5.5 by 2.5 mm or yun yung kanyang diameter, yung sukat, which is yun yung isasaksak natin dito sa kanyang charging port, ito, tsaka dito sa isa. Ayan. So, ang positive naman dito, nakalagay naman siya, ayan o, positive, yung plus sign, dito ko siya ilalagay. Ayan. Unahin ko na yung positive kasi baka magkabaligtad mamaya. Tapos, ay gagantuhin natin, screw, higpitan natin para hindi matagtag. Next naman tayo sa negative, itong kabila din eh. Mayroon naman siya nakalagay na positive at negative dyan, plus and minus para hindi tayo magkabaligtad. Positive yung plus, negative naman yung minus. Ayan, okay na. Para ma-check natin kung talagang tama yung kabit natin, ay gumamit ulit tayo ng multimeter. Ito. So dito sa ating male jack na to,
Ang negative dito ay yung labas. Ang negative ay ito, dapat labas. Ang positive naman itong loob. Itusok natin diyan. Tapos ito yung ating multimeter. Ayan, 22.19 at wala siyang nakalagay na negative sa unahan. That means tama. Ayan ha, tama tayo lagay. Then, ikakabit na natin dito sa ating mga power station. So, first, dito sa ating Thunderbox. Ayan. Ito yung ating solar panel. Ayan yung wire natin papunta dito. Ayan. Tapos, ayan. So, ayan, nagcha-charge naman siya at nasa 13 watts yung nakukuha ng ating solar panel. Ayan. 13 watts lang yung napuproduce ng solar panel ngayon kasi nga, mahina naman yung sikat ng araw ngayon. Medyo makulimlim. Now, charge naman natin dito sa U-bow. Ayan, nag-blink na sila. So, nagcha-charge na siya. Ito lang U-bow power station ay walang digital display. That's why, hindi natin makikita kung ilan yung power na napupunta sa kanya. By the way, itong ating power station na ito na Thunderbox, kaya niya ang, yun nga, 12 volts, 24 volts with 120 watts. 120 watts yung makukuha niya dun sa ating solar panel. Pero yung ating solar panel na yan ay 100 watts lamang. So that means 100 watts lamang yung maximum power na pwedeng mapunta dito. Pero in reality, mas mababa pa yun. Kasi yung mga solar panel naman, hindi naman nila kaya magbigay ng 100% na power. And aside from that, may power loss pa yan pagdating dito. Ito namang ating U-bow na to, kaya niya nga ang 12 volts to 24 volts with 60 watts. So, yun lang yung disadvantage niya. 60 watts lang yung kaya niya. So, that means yung power ng solar panel na 100 watts, useless lamang yung tira doon kasi 60 watts lang yung maximum power na kayang kunin nitong power station na U-bow. And now, dito naman tayo sa ating Bluetti power station kasi medyo tricky to. Dito naman sa ating Bluetti power station ay hindi siya magkakasya dito kasi iba yung kanyang saksakan. So, ang gagamitin natin din ay dapat ganitong size. Ito. Magsasakto siya dito. Adapter lang naman ito, pang dyan. Dito ko siya kinuha, maramihan siya. Ayan. Tapos, ito namang adapter na to, isasaksak natin dito. Ayan. So, nasaksak ko na. And then, isasaksak natin dito. Ayan. So, basically, magcha-charge na rin siya dyan. So, let's see kung ilan yung makukuha ng Bluetti. Ayan o. Nagcha-charge na siya at nasa 32 watts. Ayan. Lumakas yung power ngayon, ay nasa 50, kasi lumakas yung sikat ng araw, Biglang tumingkad yung sikat ng araw. Kanina kasi nasa 13 watts lamang. Ayan. Umabot na siya ngayon ng 86 watts. So kapag ganyan kalakas yung sikat ng araw, in just 3 hours, kayang i-charge yan yung mga power station na yan. Ayan. And by the way, dito nga pala sa ating Bluetti power station na to, pwede namang hindi ka na gumamit ng mga converter na yan, nitong mga cord na to. Ito, kasi yung Bluetti power station naman ay meron ng kasamang cable or adapter para sa solar panel, which is ito. Ito yung ginagamit sa Bluetti. Kasi na dyan dito, pansaksak mo na yun dyan, automatic ka na. Tapos ito, saksak mo na dito, kabit mo na sa MC4, tapos dito. Yan. So ayun, nagcha-charge na siya. So mas malinis to kapag ito yung gagamitin natin. Yun ay kapag bumili kayo ng Bluetti power station na meron ng kasamang ganyan. Ganitong cord. Ayan, nagcha-charge na siya. So ngayon naman, paano kung ayaw nyo gumamit ng mga solar panel na katulad niyan, na mas maraming buting tingin katulad nito. Kung kayo ay nahihirapan, kung gusto nyo ng mas madali, meron namang ibang paraan pa at meron din namang mga solar panel na mas madaling gamitin. Mas madali din silang dalahin. Which is katulad nitong Bluetti solar panel na to na 120 watts. So kapag ito yung ginamit nyo naman, mas madali siyang gamitin kasi yung wire niya ay talaga nakakabit na. Ayan. Tapos ito, yung kanyang dulo ay MC4 na rin. Meron na rin siyang positive na nakasign. Ayan, pula, positive, yung negative itim. So in this case, hindi na kayo mahirapan kung alin yung positive at negative dito kasi sakto na siya. So para sa mga Bluetti power station, gagamit na lamang tayo nitong kanyang cord. Ito. Ito. Meron siyang cord na ito. Saksak natin dito. Ikakabit natin. Tapos ito naman yung isa. Itong dulo, isasaksak na natin siya dito sa ating Bluetti power station naman. Ang kagandahan nito, kapag hindi mo alam kung alin yung mga negative at positive, kung natatakot ka kung alin sa dalawa na yon, ay hindi ka na mahihirapan. Ito yung Bluetti solar panel 120 watts, foldable siya.
Tapos ito yung dulo niya. Isasaksak mo na lang siya dito. Ayan. Wala ka nang po problemahin dyan. Saktong-sakto siya. Hindi mo na problemahin yung negative at positive dyan. Hindi ka na basta-basta matatakot. Ayan. Pero in this case, ito ay para lamang dito sa Bluetti. Kasi kung mapapansin nyo, yung kanyang saksakan ay ayan. Hindi naman siya magsasakto dito. Kaya ang gawin natin ay tagtagin natin ito. Tagtagin natin itong kanyang ano na to, MC4 connector. Kapag tinagtag naman natin to, heto, ayan. Hindi natin to gagamitin kasi nga hindi naman sakto dito sa ibang power station. Gagamitin ulit natin itong ating ginawang converter na to na may long male jack na 5.2 by 2.5 mm. So ikakabit ulit natin din dito sa ating MC4 ng Bluetti na 120 watt solar panel. Tapos make sure din lang na tama yung kabit nyo dito ha. So try ulit natin sa ating multimeter. Eto. So let's see. Ito yung positive natin ay yung loob. Ayan, negative itong labas. So ayan, makita nyo naman dito, meron siyang 21.43 volts at wala siyang negative sign sa dulo. That means tama yung kabit natin. Tama yung positive at negative. So pwede natin siyang isaksak dito sa ating power station. Ayan, nung nagcha-charge na siya. And then dito naman sa isa pa sa U-bow. Ayan. So kung mapapansin nyo, bakit natin nagamit itong Bluetti 120 watt solar panel dito sa dalawa na to? Kasi sakto din naman yung kanyang voltage para dito sa dalawang ito. Ito, tingnan natin din kung ilan yung kanyang power. So nakalagay dito, ayan, yung voltage niya ito, nasa 24 volts, yung maximum voltage, open circuit voltage. At ito namang ating power station ay kaya ng 24 volts. So kayang-kaya naman siya dito sa ating ano na to, ayan. Meron siyang sobrang 8 volts pero nagda-drop naman yan. So kung magcha-charge tayo ng power station gamit yung solar panel, uunahin natin titingnan lagi yung voltage ng solar panel. Kung sakto nga ba siya para dito sa ating mga power station. And then mga pala, ito nga pala is medyo may kamahalan. That's why kung ako yung tatanungin, I will recommend pa rin talaga yung 100 watts natin kanina. Ayun, kasi mas mura yun talaga kumpara dito. Tapos yung kanila namang conversion efficiency ay mas mataas ito. Pero yun nga lang, kung price talaga yung pagbabasihan at medyo budget meal talaga yung nahanap natin, mas pwede na yun kasi mas mura. And ngayon, paano naman kung wala kang solar panel at gusto mo lang i-charge gamit sa kuryente? Well, pwede rin naman. So, kailangan natin gumamit ng fast charging charger para mas mabilis silang i-charge. For example, ito yung ginagamit ko ngayon. Itong charger na to, isa ay kaya magbigay ng 65 watts power. So, yung kanyang dulo ay meron siyang USB-A at Type-C. Pero this time, yung Type-C, yun yung kayang magbigay ng hanggang 65 watts. Kaya yung Type-C yung kanyang magagamitin natin. And then gagamit din tayo ng PD cable. And by the way, ito nga palang ating charger na to, maglalabas siya ng standard voltage na 5 volts. Para maglabas siya ng hanggang 20 volts, yun yung gagamitin natin sa ating power station, kailangan natin gumamit ng PD trigger or power delivery trigger katulad itong cable na to. Pag sinaksak mo siya dito sa Type-C, matitrigger na yung kanyang power delivery at maglalabas siya ng 20 volts, maximum of 65 watts. Yun naman yung gagamitin natin dito. So maglalabas na siya dito sa dulo ng 20 volts at yun yung isasaksak natin dito sa ating saksakan. So sakto siya dito. Then dito naman sa isa pa sa U-bow, sakto rin siya dito. Dito naman sa ating power station na Bluetti ay hindi siya magsasakto kasi nga iba yung size. That's why ginagamit ko ulit itong ating adapter na to. Dine, ayan, tapos dito sa ating Bluetti power station. So try natin sa kuryente. For example, itong charger, ito saksak natin dine. Tapos isaksak naman natin dito. So ayan, let's see kung ilang watts ba yung makukuha niya or ibibigay ng ating charger. 13 watts, 21 watts, 29, 37, 45, 52, 60, 70, 79, 87. Ayun. Umabot naman ng 87 watts yung charger. Ito nga pala ay nakalagay sa kanya ay 65 watts. Ayan. Pero yung naibigay niya ay umabot ng ilan ba yung kanina? Try nga ulit natin. Mataas pala yung naibigay niya. So mas mabilis siya makaka-full charge. Ayan. 87 watts yung naibigay ng charger. Pero mamaya kapag umiinit na yung charger, bababa din naman yung power niyan. So try naman natin dito sa isa pa. Ito. Sa U-bow. Ito kasi ay hanggang 60 watts lamang.
So, dito. Ayan, nagcha-charge siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung ilan yung power na pumupunta kasi nga naman wala siyang digital power display dyan. So, try naman natin dito sa ating power station na Bluetti. Dine. Eto. So, i-remove ko lang. Tapos dine. Tapos dito. So, 83 watts at mapupull charge siya sa loob ng 2 oras. Ayan. Umiinit nga pala tong ating charger nito, syempre pag malakas na yung power, at the same time, ito namang ating power delivery, umiinit din ito kapag sobrang tagal. That's why monitor lang natin para hindi sila mag-overheat. So ayun, para sa akin, mas gusto ko pa rin gamitin para sa mga power station ay yung mga solar panel. Kasi nga 'di ba, kaya ka nag-solar para makalibre ka sa kuryente. Pero kung talagang walang power or walang sikat ng araw, kaya na may gabi na o kaya na low bat nyo siya, alternative na lang yung ating charger katulad nito para ma-charge mo siya kahit gabi. Pero as much as possible na pwede sa solar panel, sa solar panel ko siya ginagamit. So kung meron pa kayong question or recommendation, just comment lang sa ating comment section below para magawa natin siya ng video sa susunod hanggat may time pa tayo.